Kamusta po? You're watching the news listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong malay-maleta daw na pera na idineliver sa iba't ibang personalidad. At pumalag dito si former Senator Trillanes. Imagine niyo hindi man lang, hindi actually kaalyado ni former Senator Antonio Trillanes ang administrasyon at itong si Zaldico pero binigyan daw ng pera para suhulin yung ICC. Ano naman tong kalokohan galing kay Mike Defensor? So later papakita ko sa inyo na kung gaano kawalang kwentang ginawa ng 18 Marines daw kasama itong si Mike Defensor at saka yung isang attorney. So panoorin natin dito sa News 5, okay? Yung impormasyon na yan. So, let's watch this. Ng mali-maletang pera si Trillanes para gastusan umano ang investigasyon ng ICC. Narito ang report. Lumantad sa isang press con ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Sa kanilang affidavit na iprinisinta ni Atty. Levito Baligod, nagsilbi raw silang mga tauhan ng dating kongresistang si Zaldico. Sila raw... Okay, by the way guys, kung hindi nyo po alam, si former Senator Trillanes, by the way, ay nagsampa na ng reklamo sa ICC noong around 2017 to 2019. Okay, so somewhere noong ginagawa ni Duterte yung kababalastugan, napagpatay ng mga libo-libo nating mga kababayan. Okay? At napakalayo ng si Saldigo mismo yung nagbigay ng pera at ginamit tong mga 18 Marines daw. Okay? Na para suhulan. Imagine nyo yung ICC is funded by European government. Tapos sasabihin nila na sinuhulan. Oh, sa pagkakaalam ko may gagawin tong si Senator Trillanes sa mga mokong na to. Sige, tuloy natin. Raw mismo ang nagdala ng mga mali-maletang pera mula sa projects kickback sa mga opisyal gaya ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagay na una na ring isiniwalat ni retired Marine Master Sergeant Orly Guteza sa pagdinig ng Senado. Ang mahirap dito, si Orly Gutesa hindi na makita. Saan kaya siya nagtatago? Kung seryoso talaga sila sa kanilang mga paratang, sana ilabas ni Gutesa yung impormasyon, yung pag-deliver daw kay Martin Romualdez at mag-file na siya ng kaso. Tapos, yung handler niya na si Mike Defensor tsaka itong si Marcoleta, hindi man lang hinagilap itong tao na to. So, mapagkakatiwalaan mo ba yung mga pinagsasabi nito? Yan. Something na pwede nyo pong isipin. Nagpakita pa si Baligod ng mga litrato na isinasakay ang mga maleta sa van at eroplano. Parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Lahat daw yan nasa group chat nila ni Ko. Meron kaming group chat na sa team namin kay Boss Elizaldico. Okay. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Nakapaghatid pa raw mismo ang isa sa kanila sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at sa Ilocos Norte. Nakapag-deliver po. 41 Forbes po. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo, sa Paway, sa bahay ni BBM. Sa kabuuan, umabot daw sa 805 billion pesos ang perang na-deliver sa iba't ibang opisyal.
Pero bukod sa mga litrato, wala na silang ipinakita na iba pang ebidensya. Wala na daw pinakitang ebidensya. Sinong niloloko niyo ngayon? So, nasa media na kayo, ilalantad niyo na sana yung katotohanan na ah, na nag-deliver ng maleta. Eh bakit hindi niyo na, kumbaga hindi niyo na inilabas lahat? At timing sa araw ng EDSA Revolution, ah, nitong kahapon po o February 25. Tapos, timing din doon sa confirmation charges hearing ni Duterte. Parang, ay, hindi po, hindi to plenano. Ano na, nagkataon lang po. Tapos wala kayong ilalabas na ibang ebidensya. Ano ba? 'Di ba? Ano 'yun? Parang, oo, ito lang po yung aming ebidensya, nasa picture yung mga maliit-malita tapos ang daming pera, et cetera, et cetera. Pero guys, kung ito yung gagawin nila, sana ginawa nilang buong buhos. Isang buhos lang, ilagay lahat ng ebidensya na para madiin itong si Bongbong Marcos at yung mga kasabwat niya. Pero wala. So sino maniniwala sa inyo? Ba? O sige. Bukod dito, nagdala rin daw sila ng maletang may pera kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Inutusan umano silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Panggastos daw Aba. sa investigasyon ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Pero bumuwelta si Trillanes sa programang Oh, yan. Storycon ng One News at tinawag niyang kasinungalingan. Gusto lang daw nilang siraan ang pagdinig ng ICC kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga mali-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Oh. Magsasampa rin si Trillanes ng cyber libel case laban sa kanila. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Yeah. Wala pang tugon ang palasyo sa mga isiniwalat ng mga dating Marine. Pero una nitong pinabulaanan ang mga alegasyon ni Gutesa sa pag-uugnay kay Pangulong Marcos sa mga dinideliver o manong kickback. Nagbabalita mula sa Frontline, Oh, 'di ba? Oh, dapat hindi yan tigilan yung mga mokong na yan. Last year pa So, imagine niyo kada buwan merong mga talagang sinisiwala itong mga mokong na to. Tapos diniming pa nila sa EDSA Revolution sa hearing. Sino maniniwala ngayon sa inyo? Ang daming nagre-react sa social media na inedit yung mga photo, mali yung number sa helicopter, 'di ba? Kasi guys, ang technology na ngayon, isipin nyo yung AI, pwede nang i-edit yung video at palitan ng ibang numero, pera, kung ano pa. So, madaling magmanipula itong mga tao na ito. Now, sinabi ng nila na 18 yung Marines, okay? Ito, merong buwelta ang Philippine Navy sa kanila. So panoorin natin to sa UNTV.
Hmm. Oo. Oo. Oh, 'di ba? Oh. Oh, sino ngayon maniniwala sa inyo? Philippine Navy na po yung nagsabi na 4 sa kanila ay hindi po naging miyembro. Klarong-klaro, hindi naging miyembro. Oh, oh 'yan. Oh, sige continue natin. Aray, dishonorable, status. Oh, ulit. Oh, sige. Dishonorable status. Oh, 'di ba? Paano paano nila ni-recruit ito? Yun ang pinaka-interesting, eh. Kasi, hindi gumana yung kay Chavit, tapos yung kay sino pa, kay, ah, si, yung tahimik na ngayon si anak ni Loren, si Leviste. Oo. Hindi gumana. Eh, si ano, suspended si Barzaga. O ngayon, ito yung ginawa nila, palpak. Oh, sige. Oh, 'di ba? Tapos ito pa yung ginawa nila, nagretiro kayo ng maayos, pero sumunod pa kayo sa mga gagong politiko na ito. Kumbaga, kung kung kayo ay pinatawan ng kaso ng mga taong inakasuhan niyo, eh, mawawala po ang inyong mga pension, na nasa gobyerno or any benefits na nakuha niyo sa gobyerno 'pag merong nagkaso sa mga 'to at sisisihin itong si Mike Defensor at kung sino man yung mga involved ng, nasabing maleta. O sige, continue. Hmm. Oh. Oh, ito pakita ko sa inyo, isa sa mga inakasuhan nila na binigyan is si Senator Leila De Lima. Ayon kay Jesus Falsis, Attorney Jesus Falsis, na binigyan daw si former, Senator Leila De Lima ng maleta sometime 2022 to 2025. Pero, guys, kakalabas lang po ni Senator Leila De Lima noong November 2023. Last year lang po naging, congressman si, si former senator and now Congressman Leila De Lima. So, kitang-kita niyo yung pattern na ginagawa nila. Talagang naghahanap sila ng malolokong tao at para lang, ah, mali lang at, para makuha yung simpatya ng mga Pilipino na dapat, sana, ang trigger nito pagbabagsak ng gobyerno ni Marcos. So, kuhang-kuha mo talaga, kitang-kita sa kanila yung, plano na ito yung gawin, 'di ba? Kasi malapit na, malapit ang si Sara Duterte
na na italakay yung kanyang impeachment complaint. At madami pang iba. Okay? At guys, merong po sa Facebook na merong calculation ng 806 billion pesos sa maleta. Paano mo isasaksak sa maleta yung kabundok na pera na yon? Actually, merong video sa YouTube. Pwede nyong i-search yung kung gaano karami ang millions, billions, and trillions. Doon nyo makikita kung gaano karami yung actual na pera na yon. Okay? Alright. So, salamat po sa mga manonood. At kung meron po kayong comments, suggestions sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panonood. And I will see you sa susunod na video.